Magandang araw Pilipinas, narito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga kung saan pupuntahan natin ang isa sa pinakamakasaysayang bahay ng ating nakaraan. Malapit ang bahay sa Pasimban, Maragul o ang Minor Basilica and Parish and Holy Rosary. Dito sa tapat ng simbahan na to, parang yung floor nila, tingnan mo, parang sinauna. Ganda ng simbahan. Parang kang bumalik sa sinaunang panahon. Sige, hanapin natin yung isa sa mga lumang bahay dito. Ilang lakad lang mula sa simbahan, makikita ang Pamintuan Mansion. Tinayo ang bahay noong pang 1890. Napakaganda ng estilo ng bahay na ito na sumasalamin sa marangyang pamilya ng may-ari ng mansyon. Ito ay pag-aari ni Florentino Pamintuan na naging mayor ng Angeles. Sa labas pa lamang ng tarangkahan, tanaw mo na ang laki at tibay ng mansyon, halata mong pinangalagaan at maayos ang kalagayan ng bahay. Naging bahagi ito ng kasaysayan nang ipagdiwang dito ang unang anibersaryo ng kasarilan ng Pilipinas. Muling ibinagayway ni Emilio Aguinaldo ang ating bandila noong June 12, 1899. Halika't pumasok na tayo sa mansyon ng mga Pamintuan. Sa bungad pa lamang, para akong dinala sa lumang panahon, para akong bumalik sa nakaraan. Binili ng pamilyang Tablante ang bahay sa mga Pamintuan noong 1959. Inupahan ng ating gobyerno ang mansyon at naging local government office. Naging pag-aari ito ng gobyerno mula 1981 matapos bilhin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Naging tanggapan ito ng lokal na pamahalaan hanggang 2009. Alam nyo ba, itong mismong gusali ng Pamintuan Mansion, dito nag-opisina dati ang Pangulong Emilio Aguinaldo. Sumunod ay naging headquarters din ito ni General Antonio Luna. Naging opisina rin ito ni Douglas MacArthur. Lika, pasok tayo. Nakakamangha talaga ang staircase na ito. Ang pamilya Pamintuan ang sinasabing pinakamayamang pamilya sa Angeles noong panahon ng Kastila. Ang mansyon na ito ay isa lamang sa bahay ng mga Pamintuan. Iniregalo ito nila Doña Valentina Torres at Don Mariano Pamintuan para sa kanilang bagong kasal na anak na si Florentino. Umusad ang panahon na ibigay ang pamamahala nito sa National Historical Commission of the Philippines. Libre lamang ang bumisita sa tinuturing ngayong bilang museo ng kasaysayang panglipunan ng Pilipinas. Karamihan sa mga narito ay mga gamit na higit 150 years na ang tanda. Mula sa mga antik na higaan, mga lumang aparador na may salamin, may ilaw, lamesa, kortina at kung ano-ano pang muebles na talaga magpapatunay na napakatibay ng mga kagamitan noon. Ang mansyong ito ay tinuturing na pinakamalaking impluensya sa kasaysayan ng Angeles, Pampanga. Mula sa pagiging tanggapan nito noong panahon ng Filipino-American War, naging club at naging hotel kalaunan. Hindi lamang ang kasaysayan ng bahay ang makikita, kundi ang mga bagay na magpapaalala sa nakaraang libangan ng mga tao noon. Since walang social media noong araw, ito yung mga laro nila. Libangan din noon ang maglilok sa kahoy. Namangha din ako sa dining table ng mansyon. Grabe ang laki at ang luwang. Ito ang kanilang mga kubyertos. Ito pala yung mga ginagamit nila noong araw. Nandito din ang mga tradisyonal na ginagamit sa pagluluto. At sa ating panahon, kinikilala ang mga Kapampangan bilang isa sa pinakamasarap magluto. Senyorito, senyorita, handa na po ang pagkain sa pagkainan. Nakakatuwa na sa isang eksklusibong pagkakataon na ikot ko ang bahay na isa sa sagisag at pride ng Angeles, Pampanga. Ang bawat yabag mo sa huling hagdan palabas dito ay tilang paghakbang mo sa mga nakaraan. Kasaysayang dapat nating patuloy na pinahalagahan.
sa kabila ng modernisasyon sa mga probinsya, meron at meron talaga tayong makikita mga lumang bahay, magpapaalala sa kung gaano kaganda yung kasaysayan meron ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ako po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day.